Okay mga kababayan, Chris Ulo at welcome po dito sa ating YouTube channel. Okay, pag-usapan ho natin itong pinagmamalaki ho ni Isko Moreno. Oho, madalas na sinasabi niya ho kasi meron hong nababalita ho na ito hong administrasyon ni Isko Moreno or ito si Isko Moreno ay umutang daw ho ng 17 billion pesos nung nakaupo ho siya dyan sa Maynila bilang mayor ho, no? Madalas ho niyang sinasabi, pinagmamalaki, na itong inutang niya raw na 17 billion pesos, inilaan niya ho sa pandemic. Pinabubulaanan ho ngayon yan ni Congressman Roland Valeriano. Oho. Ayon ho sa FB page ho ng Boses ng Maynila, basahin ho natin ano. Ito ho yan, basahin ho natin. Sinagot ni Kong Roland Valeriano ang pahayag ni dating Mayor Isko Moreno na ginamit sa pagtugon sa COVID-19 ang mahigit 17 billion na utang ng lungsod ng Maynila. Sinagot ni Congressman Roland Valeriano ang pahayag ni Isko Moreno na ginamit ang mahigit 17 billion na utang para sa COVID response. Ayon kay Congressman Valeriano, isang kasinungalingan ito. Pakinggan natin bakit kasinungalingan. Dahil ang mga loan na ito ay pinirmahan ni Isko noong 2019 at 2020 bago pa man magkapandemya. Paano nangyari yun? So lumalabas, so parang ibig sabihin dito, nung inutang ito, wala pa talagang pandemic. Hindi pa pandemic. Oo. Ibig sabihin, mukhang siya iba gagamitin ito. Kaya inutang. Patuloy natin. Bago pa man magkapandemya, ipinakita ng kongresista ang mga news report bilang ebidensya, kabilang ang 10 billion na utang mula sa Land Bank noong Nobyembre 2019. Aba? 2019 ng Nobyembre, ang una munang inutang 10 billion. Bakit umutang ng ganong kalaki? Saan gagamitin? Para siya patayo dito, patayo doon. Wala naman tayong sinasabing masama yung magtayo ng ganito ganyan. Ang problema kasi hindi naman dapat kasi biglain yung ganyang patayo rito, patayo ron. Although pogi tignan ha. Pero sabi ko nga dati pa, masasabi ba ang isang lungsod ng Maynila na maraming nakikitang ganito, project ganito, pero baon din naman sa utang? Parang sa bahay, parang sa pamilya. Masasabi mo ba ang pamilya maganda ang kumbaga ang kanilang pamilya maginhawa kung baon sa utang ang pamilya nila? Di ba hindi rin naman? Kumbaga apektado pa rin yung administrasyon. Oo, ang taong bayan nun. Pakinggan natin. 10 billion na utang mula sa Land Bank noong Nobyembre 2019 at 5 billion mula sa DBP noong Enero 2020. Enero 2020, so wala pang ang pandemic kasi nagsimula yan. March di ba? Ang mga loan na ito ay ginamit umano para mga proyektong pang infrastruktura tulad ng Maynila Skydeck, expansion ng ospital ng Maynila at iba pa, at hindi para sa COVID response. Ipinunto ni Congressman Valeriano na ang mga utang ay may nakasaad na layunin para sa infrastruktura at hindi para sa kalusugan. At ang mga loan ay nilagdaan bago pa ideklara ng WHO ang COVID-19 bilang pandemya noong March 2020.
Grabe ka, Isko. Nako, kailangan masagot mo to, Isko, ha? Mabigat ito. Kasi nga, sinasabi natin, bakit okay yung magpatayo ng mga proyekto, okay yun. Pero hindi dapat binibigla yan. Kasi maapektuhan din yung maapektuhan din yung hinahawakan mong lungsod. Especially, hindi ka na pala magtetermino ng isa. Magpe-presidente ka na. So, parang ang lumalabas, umutang ito si Isko after ng kanyang ng pagkakaupo ng 3 taon, nagpresidente agad, iniwan na yung mga utang, parang nag-loan. Ang problema, ang pinagbayad na, yung kasunod niya. Ayun na nga si Mayor Hani Lacuna. May sagot naman si Isko dyan, mga kababayan. Ang sabi naman ni Isko, kung masama ako dito sa pag-loan nito, pag-utang na ito, masama rin sila dahil pumayag sila. Pumirma rin daw sila. Ang tanong ko nga, nung bang maglo-loan kayo at pumirma din yung mga kasamahan mo, sabihin na natin sila Mayor Hani Lacuna, sinabi mo ba na, sige, uutang tayo, papayag ba kayo? Kung papayag kayo, pirma kayo. Pero, sa 2022, aalis na ako ng Maynila, magpe-presidente na ako at kayo na ang magbabayad, yung susunod. Sinabi mo ba? Para bang ang lumalabas, nung umutang kayo, nung 2019 at Enero ng 2020, nung umutang kayo, nag-loan kayo, sama-sama kayo, pero nung bayaran na, wala ka na. Sila Mayor Hani Lacuna na lang. Ayos siya technique, no? So, ang nangyayari ngayon, pinasasalamatan ng mga taga Maynila or ng mga maka-Isko, si Isko Moreno sa mga pinatayong instruktura, pero ang nagbayad naman nun, ng utang na yon, si Mayor Hani Lacuna, di may naitulong din si Mayor Hani Lacuna kasi mga pinatayo ni Isko, siya ang nagbayad ngayon ng administrasyon niya. Buti nga nung pinatatayo ni Isko Moreno, kasama, nakapaloob dun si dating Vice President Mayor Hani Lacuna. Kasama siya. Ang problema, nung nagbabayad, wala na si Isko, si Mayor Hani Lacuna na lang. Ayos, Galing, patuloy natin, tapusin natin. Dagdag pa niya, ang kasalukuyang administrasyon ni Mayor Hani Lacuna ang nagbabayad ng mga utang na iniwan ni Isko. Sinabi rin ng congressman na ang desperadong hakbang ni Isko ay may kinalaman sa kanyang ambisyon na maging presidente sa 2028. Nako, naloko na. Kaya't anyay gumamit ito ng mga peking pahayag para muling makabalik sa City Hall ng Maynila. Nako. Paano yan, Isko? Nako, kailangan sagutin mo yan. Sabihin na natin totoo, nag-loan. Bakit ganun yung loan? 2019, wala pang pandemic. 2020 ng Enero, wala pa totally pandemic yan. March nagsimula. Doon mismo sinabi ng World Health Organization na ito pandemic yung March. So hindi pa pasok sa January. Kumbaga, na-predict mo, gano'n, parang gano'n. Ayos ito nga kasing sinasabi natin, mga nag-loan yung administrasyong Isko Moreno kasama si Mayor Hani Lacuna. Nung pinatatayo yung mga istruktura at kung ano-ano pinatayo ni Isko Moreno dyan, kasama si dating Vice Mayor Hani Lacuna. Magkakasama sila. So, ibig sabihin, ang papuri sa kanilang lahat, hindi lang kay Isko Moreno. Okay. Hindi na nagtuloy si Isko Moreno noong 2022 para kumuha pa ng isang termino, nagpresidente na. So, iniwan niya yung mga utang. So, ibig sabihin, nung niloan yun, kasama si Vice Mayor Hani Lacuna dati, Vice Mayor siya, nung pinapatayo yung mga struktura na yan, kasama si Vice Mayor Hani Lacuna dati noon, Vice Mayor siya, pero nung nagbabayad na ngayon ng utang, siya na lang. Wala na si Isko. Nako, Sir Isko Moreno, dapat sagutin mo ito. Totoo ba
na yung mga niloan mo, sabi 10 billion daw, una 2019. Naku po, layo pa ng pandemic noon, isang taon pa. 2020, January ng 2020. 2 buwan pa bago magka-lockdown. Kasi nag-lockdown yata rito sa NCR, March 16 eh. Or 15, or 14. Sabihin natin gano'n. So, 2 buwan pa. Dapat sagutin mo yan, sir. Ha? Ako, naloko na. Kaya nga sabi ko, di ba sinasabi lagi ni Isko Moreno, ang utang na loob daw niya sa taong bayan. Yun naman pala, ba't iniwan mo agad? Kung sa tanawan lang ng utang na loob, mas maganda si Mayor Hani Lacuna. Bakit? Iniluklok siya ng mga taga Maynila noong 2022, hindi niya upaiiwan. Kasi ang nasa konstitusyon, 3 termino pwede ang isang mayor manungkulan sa isang lungsod. 3 kasi nga, syempre may iksi lang 3 years, 3 years eh. Dapat ang ginawa mo nun Isko, nag-loan ka, nag-isang termino ka pa, para linisin mo naman yung mga inutang mo. Or inutang nyo. Di ba dapat gano'n? Ang problema kasi, sir, sama-sama kayo ng utang nun, kasama si dating Vice Mayor Hani Lacuna, nung magbabayaran, wala ka na. Si Mayor Hani Lacuna na lang. Ibig sabihin, parang ang dating, mas mabigat yung naranasan ni Mayor Hani Lacuna dyan sa Maynila. Okay mga kababayan, maraming salamat. Kita-kita po ulit tayo sa panibagong vlog. Kaya kayo mga taga Maynila, wala kayong iboboto dyan. Kung hindi yung mang-iiwan sa inyo, yung hindi mang-iiwan sa inyo, walang iba, Mayor Hani Lacuna, Dr. Hani Lacuna. Hayaan yung ituloy yung termino niya para mabuo niya lahat ng plano diyan. Magawa niya lahat ng plano na yan. Kasi, unang termino, nagbayad ng utang. Habang nagbabayad ng utang, gumagawa ng mga proyekto, gumagawa ng mga programa. Nakapagpatayo pa ng isang university diyan sa lugar ng Tondo. Di ba mas mahirap yun? Nagtatayo na ng istruktura, gumagawa ng iba't ibang programa, nagbabayad pa ng utang. Di mas mahirap yun? Kaysa yung kay Isko, gumawa ng mga istruktura pero hindi naman nagbabayad. Mas mahirap yun. Parang tatay sa bahay. Nag-loan sa Pag-ibig, nag-loan sa SS. Yung natitirang pera, ipinanggagastos pa sa pamilya. Sa ibang gastusin sa bahay. Di mas mahirap yung ginawa ni Mayor Hani Lacuna. Nagpatayo ng istruktura, gumagawa ng iba't ibang programa diyan sa Maynila, nagbabayad pa ng utang na iniwan ng dating administrasyon. Ang hirap nun Hindi pa kayo iiwan. Sino pa iboboto ninyo? Di hayaan yung ituloy ni Mayor Hani Lacuna yung kanyang mga magagandang gawain pa dyan. Ngayon, nakaraos siyang Maynila. Nakabayad ng mga utang na iniwan ni Isko. Malay nyo, itong sunod na termino ni Mayor Hani Lacuna, kung papalarin at iboboto at hahayaan yung ituloy ang kanyang termino, malay mo, mag-concentrate naman ngayon. Kasi wala nang utang Malay nyo, mag-concentrate naman ngayon sa mga malalaking proyekto dyan sa Maynila. Maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita po ulit tayo sa panibagong vlog, panibagong live. Maraming salamat po. Kita-kits po tayo. Bye-bye.